Oh, kumusta kayong mga binaha dyan kahapon sa Metro Manila? Ang tindi, ano? Grabe itong ang pagbaha dito sa, I'm sure hindi lang sa Kamaynilaan, kundi sa mga maraming mga urban areas sa Pilipinas. Grabe, yung mga napapanood kong video kahapon, talagang kawawa yung mga taga Maynila. Ang dami-dami nating mga kababayan, mga kaibigan na napektuhan ng ganitong klaseng pagbaha. At hindi lang ito tipong ngayon lang nangyayari, syempre, Kaya lang, yung nangyari kahapon, parang nilagyan lang ng exclamation point kung gaano kadala itong problema natin sa flood control. At syempre, yung kaakibat na issue dito, yung tungkol sa korupsyon sa mga flood control projects sa may kasabwat ang mga contractors, tsaka mga taga DPWH, mga LGUs, pati yung mga member ng Congress. So, medyo talagang mas lalo lang na-underscore kung gaano kadala yung problema. Ito nga yung challenge kasi kay Mr. Marcos, kay Presidente Marcos. Gaano ba siya kaseryoso na lipulin itong mga kurakot na to sa gobyerno, lalo na dito sa DPWH. Kasi hindi naman kasi sekreto na ang DPWH ay pugad ng mga kurakot. Parang sa customs din, di ba? Kung titingnan mo kasi yung takbo ng DPWH at kung paano nila ginagawa itong mga, or paano nila ini-implement itong mga projects nila, talagang makikita mong conducive siya for corruption. Titingnan mo na lang sa mga namumuno dyan mula pa ng panahon ni Duterte, di ba? Andyan, I'm sure kahit noon pa siguro yan, Pero nung panahon ni Duterte, sino ba yung andyan? Si Mark Villar, na ngayon ay senador na. Sino ba si Mark Villar? Siya tinatawag kong walking conflict of interest dahil sa mga interest nila sa mga Villar companies. Imagine mo, isang real estate developer na may stake sa napakaraming business interest. Siya ang DPWH secretary. At dun sa panahon niya, namayagpag talaga itong mga contractor na to ng bilyon-bilyon. Kita mo yung mga reporting, halimbawa ng Rappler at PCIJ tungkol dito, kung gaano ka tindi yung pagtaas ng mga amounts na nakukuha nila from the contracts. Tapos ngayon, itong si Manuel Bonoan, na mukhang insider talaga to sa DPWH kasi matagal na siya dyan. Kaya lang ito, aside lang, nabubusit ako dito kay Manuel Bonoan pag gineguest siya sa mga talk show sa radyo, lalo na kina Alvin El Chico sa teleradyo. Tinatanong siya ni na Alvin ng mga matitinong question tungkol sa, may mga nabunyag, mga bagong contractor na kanyan. Anong gagawin mo dito? Ang lagi niyang sinasagot ni Manuel Bonoan, ay sige, imbestigahan natin yan, sige, titingnan natin yan. Napaka safe, mga sagot na hindi sagot. Parang wala siyang alam. Nagtataka nga ako bakit ginigis palagi ni na Alvin El Chico yan. Wala namang sinasabing maayos or nakakatulong. Puro mga motherhood statements. Pero dito mo dito mo makikita kung gaano kabulok diyan sa DPWH. No, in fairness, sabi naman niya, totoo naman na hindi lahat naman ng mga tao diyan bulok. Kaya lang, 'di ba? Sila itong ng mga sangkaterbang projects billion-billion na projects nasa pamumuno nila kung paano i-disburse itong mga projects na to. Pero puro palpak. So tanong dito, nasaan yung oversight functions ng DPWH, ng gobyerno tungkol dito? Imposible naman ngayon lang nila nalalaman itong mga problema dyan sa mga hindi pag-ayos ng mga pag-enforce ng mga kontrata. Imposible yan. Dapat kasi may mga inspector yan mga yan. Ang sagot lang dito, kasabwat sila. Either kasabwat sila or hindi nila ginagawa yung trabaho nila. Yun lang yun, kasimple yun. So ito ngayon ang challenge kay Mr. Marcos, kay Presidente Marcos. Kasi hanggang ngayon medyo nagtataka pa rin ako bakit niya in-expose yung 15 contractors or yung lista ng mga contractors. Nasabi niya ay nakasungkit ng pinakamalalaking kontrata sa DPWH. Siyempre, in fairness naman siguro kay Bonoan, isa siya sa mga nagbigay siguro ng mga pangalan na to kay Presidente Marcos. Ang hindi pa malinaw sa akin kung anong endgame ni Mr. Marcos dito. Kasi kung tutuluyan niya yung ginawa niya, ang isang ibig silang sabihin nito ay prosecutions. Ibig lang sabihin nito ay imbestigahan lahat. Hindi lang yung mga contractor na yan. Kasi madaling i-blame yung mga contractor na yan. Yung mga nepo babies nga daw. Mga simptomas lang naman yan. Imbestigahan ang DPWH, lahat ng district engineers,
Naku, kung ano-ano pang nababasa natin sa Reddit at saka sa kung sa X about these district engineers at mga corruption diyan sa DPWH. Tingnan niyo na rin. Dapat imbestigahan ni Marcos to. DPWH top down lahat 'yan. Tapos tingnan niya, ipaimbestigahan at i-prosecute yung mga contractor niya at mapatunayan na nagkamal nga ng billion-billion ang mga to na galing sa taxpayer money. Yung mga nepo babies na yan, medyo madaling pag-usapan, madaling i-denounce yung mga yan kasi grabe nga naman kasi yung pagpaparada nila ng mga luho nila sa social media. No? Kailangan naman talagang i-call out at i-cancel yung mga yan. Kaya lang, ang mas malalang issue dito yung mga contractor, yung mga politiko, ng mga backer nila, mga congressman, ng mga backer nila. Wala na nagkanya-kanya na lang ng diskarte sa politika natin. So, kung seryoso si Mr. Marcos, simulan niya dyan. Imbestigahan niya ang DPWH, mag-prosecute siya sa DPWH, at imbestigahan at i-prosecute yung mga contractor na kurakot nga na sinasabi. Kasi itong mga nepo-nepo babies na to, wala to nagpapalabas ka ng sama ng loob mo, okay, fine. Pero ano ba talaga ang dapat gawin? Diyos ko, sa Indonesia nga nagpapatayan na mga tao doon dahil lang in-increasean ng gobyerno yung sahod or allowances ng mga membro ng legislatura nila. Dito, puro pa tayo nasa social media. I mean, hindi ko minamaliit yan. No? Malaking bagay yan kasi nagbibigay yan ng mga tips sa mga journalist kung paano sundan itong story na to. Kaya lang, kailangan dito talaga tumindig yung taong bayan dito at sabihin tama na yung corruption at magpakita at gumawa ng mga hakbang habang nag-vent sila sa social media. Dapat may gagawin din silang iba. Diba? Nakakainggit. I mean, hindi ko sinasabing dapat maging maging violent tayo tungkol sa sa nangyayari ngayon na parang nangyayari sa Indonesia. Kaya lang, di ba? Antindi ng nangyayari sa atin, pero tayo, wala. Antindi ng baha. Ilang buhay ang nawawala. Ilang kabuhayan ang nawawala. So, saan na yung outrage, kumbaga? Ito ngayon yung malaking tanong. Pero again, mas importante pa kaysa dito, yung talaga bang seryoso si Presidente Marcos na ayusin itong korupsyon. Kasi, naalala nyo, nung in-expose ni dating Presidente Duterte yung mga pangalan ng alleged drug lords or drug peddlers na mga may connection sa gobyerno, ang gulo-gulo ng Pilipinas, no? Pero ang popular niya nun. Ilan ang mga pinatay, ilan ang mga tinarget, pero super popular siya nun. Pero ang tanong, nawala ba yung droga? Nawala ba yung mga drug lords? Yung mas lumala pa nga yata So, ang suspecha ng marami, pati ako, sandali, hindi ba ganito rin kaya ito? Hindi kaya in-expose ni Mr. Marcos yun para matanggal yung mga contractor na yan at maimbestigahan tapos papalitan sila ng mga contractor na medyo pabor ang rehimen niya? Kaya dito talaga importante yung honest to goodness na investigasyon ng gobyerno tungkol sa mga nangyayari ngayon. Sige, pagtawan na natin yung mga nepo babies na yan. Pagtawan na natin yung mga napakamahal nilang mga binibili at binabalandra nila sa social media. Kaya lang, magalit tayo na ang DPWH ay pugad ng mga kurakot. Imposibleng walang itong mga pangkungurakot na ito ay nangyari na hindi alam ng DPWH. Si Secretary Bunuan, 2022 pa yan dyan. Ano ang ginawa niya tungkol sa mga to? So again, challenge ito sa administrasyon ni Mr. Marcos. Kung seryoso ka about corruption, imbestigahan, i-prosecute itong mga nagkakamaling opisyal at itong mga kontraktor na to. At ayusin yung mga gulong ginawa nila.